Mayong buntag na tong tanan maigsoon ya sa tumakaigsunan ya sa Panay, sa Osamis, diha sa Jinsan. Mayong buntag na tong tanan mga Bisaya o gandang umaga sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa. At nasa US, good morning kay US English mo sa doon. Mga padayon ta sa atong maigsoon, welcome sa atong daily bread diri sa Genesis chapter 30. Atong paghisgutan ang kinabuhi ni Raquel. Okay, basa Brother Rex. Genesis 30. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "O Jacob, mamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Bakit alhayam ba ako na pumipigil sa iyong pagpanganak?" Kaya't sinabi ni Raquel, "Kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya." At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalawang tao ito at nanganak ng lalaki. "Panig sa akin ang hatol ng alhayam," sabi ni Raquel. "Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rito." Muling nagdalawang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, "Naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay." Kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpah at nagkaanak ito ng lalaki. "Mapalad ako," sabi ni Leah, "kaya Gad ang ipinangalan ko sa kanya." Si Zilpah ay muling nagdalawang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, "Masayang masaya ako, masaya ang itatawag sa akin ng mga babae." Kaya't tinawag niyang Asher ang bata. Okay. Dito mga kapatid, pwede siguro wala ito. Magsud sa lata. Sige mga kapatid, dito makikita natin yung pagsisilos ni Raquel sa kanyang kapatid dahil sa kanyang sitwasyon hindi siya nagkakaanak. At parang ang sinisisi niya si Jacob, yung kanyang husband, dahil hindi siya nagkaanak. Medyo nagalit si Jacob. Sabi ni Jacob sa kanya, "Alhayam ba ako na sisihin mo kung bakit hindi ka nagkaanak?" Kaya naisip ni Raquel na mayroon man siyang alipin na ang pangalan ay Bilha. Dati kasi, pag ikaw ay may alipin, property mo yan. Yan ay property mo, kaya pagmamay-ari mo ba ang ganong sitwasyon. Kaya ang nangyari, ibinigay ni Leah, ni Raquel ang kanyang alipin upang mapasipingan niya kay Jacob, upang kung ito man ay magkaroon ng magbuntis, ang magiging anak nito ay kilalanin na anak ni Raquel dahil nga itong si Bilha ay kanyang alipin. Ganun po ang sitwasyon. Kaya pinasipingan ni Raquel ang kanyang alipin na si Bilha. At ito nga mga kapatid ay naging asawa ni Jacob, itong si Bilha rin, dahil sinipingan na nga, mayroon ng tinatawag na one flesh. Pero kung titingnan mo dito, ay maraming nagtatanong bakit si Jacob, maraming asawa, 4 ang asawa ni Jacob. Pero kung titingnan natin at i-analyze natin, itong mga naging asawa ni Jacob, hindi po ito ginusto niya. Kumbaga ito ay binigay sa kanya ng kapanahunan. Sabihin na natin dahil sa sitwasyon. Una, ang inaasawa talaga niya, gusto niyang maging asawa nung siya nagtatrabaho doon sa kanyang tiyuhin na si Laban, na ama ni na Raquel at Leah. Ang gusto niyang mapangasawa ay si Raquel, yung
kababatang kapatid ni Leah. Ngunit mayroon silang tradisyon na hindi pwedeng may kasal yung bunso kaysa nakakabata kaysa nakakatanda. Kaya ang nangyari, matapos magtrabaho si Jacob ng 7 years para makuha niya si Raquel, nung sa sa gabi na ang akala niya ay maibigay niya si makuha niya si Raquel, ang nangyari si Leah ang ibinigay sa gabing yon. Kasi lasing na lasing si Jacob sa panahong iyon. Kinabukasan yan, nagalit siya ng husto sa kay Laban dahil siya ay niloko. Kaya ang nangyari, ibinigay sa kanya si Raquel, ngunit nag-extend siya ng another 7 years na pagtatrabaho doon kay Laban. Ganun po ang nangyari. Kaya kung makikita natin, hindi niya inasawa si Leah, ibinigay. Ganun din. Kaya malinaw na ang gusto talaga ni Jacob, isa lang ang asawa. Ngunit ang ibinigay sa kanya ng panahon, sabihin natin, na pinahintulutan ng kapanahonan, naging 2. Ngunit sa kalaunan, mayroon na silang pagsasama. Itong si Raquel ay hindi nagkaroon ng anak, hindi nabuntis. Kaya yun na nga, binigay niya ang kanyang alila na si Bilha upang siya magkaanak kay Jacob gamit si Bilha. Kaya naging 3 na asawa ni Jacob. Kaya nung nagbuntis, ang unang anak ni Raquel na anak niya kay Bilha ay si Dan. Si Dan. Pangalawa, si Naphtali. Itong mga patriarchs na ito ay anak ni Bilha, kay Jacob. Itong si Leah naman, bagkus marami na itong anak na naibigay niya kay Jacob, nung nakita niya na ibinigay ni Raquel ang kanyang alipin niya, ginawa rin niya. Dahil upang ding mabigyan siya ng anak ng kanyang alipin, dahil mayroon naman siyang anak marami, pero dahil sa ginawa ni Raquel, gawin ko rin ito. Ayun, ibinigay din niya si Zilpah na alila ni Leah, at nagkaanak sila ng 2 rin. Ang anak dito ay si Gad at saka si Asher. Itong dalawang ito ang mga anak ni Jacob sa mga alipin. 4 lahat. Sa side ni Bilha, si Dan at saka si Naphtali. Sa side ni Asher, sa side ni Zilpah, si Asher at saka si Dan. Si Gad. Ito yung mga anak sabihin natin anak sa alipin sa 2 magkakapatid na Leah at Raquel. Ito po ang nagiging istorya noon. Tuloy po. Anihan noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan si Ruben at nakakita ng bunga ng mandragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mandragorang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba na sisiyahang nakuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak? Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mandragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin ka sisiping ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa kaarapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon at dininig ng alahayam ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalahan ako ng alahayam sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin.
at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Okay. O nung galing sa umahan, gikan sa parang, itong si Reuben, ito yung pinakapanganay na anak ni Leah. Ito yung panganay na anak. Baga ito ay medyo malaki na siguro. Sa binata na siguro. Kaya may nadala siyang mandragora. Itong mandragora ay uri ng prutas siguro na magpapirtil sa babae na hindi nanganganak. Kaya nung nakita, siguro ito'y kilala na prutas o kilala na bagay na kung saan pag ito'y nakain, magkakaroon ka ng, mafertilize ka ba? Magkakaroon ka ng anak. Kung ikaw ay baog, sabihin na nating baog, sa pamamagitan na yun, pag nakain mo yun, magkakaroon ka ng fertilization. Kaya kung titingnan natin, may mga ganun din namang mga bagay ngayon na nadidiscover sa sinsya. Kaya nung nakita ni Raquel na dalandala ni Reuben yung mandragora, nakiusap siya kay Leah. Ngunit tumanggi si Leah, hindi pa ba sapat sa'yo na kinuha mo ang aking asawa? Dahil titingnan mo, hindi naman talaga siyang inaasawa, ngunit siya ang unang nakikipag one place kay Jacob, kaya may rason din siya. Kaya nung narinig yun ni Raquel, sabi ni Raquel, ibigay mo sa akin yung mandragora. Sa'yo si Jacob sa gabi ito. Kasi ang nangyari siguro nito, kung i-analyze mo, magagalit siguro itong si Raquel kung sisiping si Jacob doon kay Leah. Kaya ganun ang nangyayari siguro. Kaya parang sa pananalita ni Leah, parang pinagkait sa kanya ang pagiging husband, pagiging asawa ni Jacob sa kanya, dahil siguro nagagalit itong si Raquel kung si Jacob ay sisiping kay Leah. Kaya sabi niya, sige, ibigay mo sa akin ang mandragora, si Jacob sa iyo sa gabing ito. Ibigay ko sa iyo. Kaya kapalit ng isang kondisyon, ibigay ang mandragora doon kay Raquel. At nagsiping sina Jacob at si Leah, nagkaroon na naman sila ng anak ng tinawag niyang pangalan na Isakar. Bawat pangalan nitong mga patriarchs sa 12 tribes of Israel, may mga meaning po ito, at sa ngayon, hindi muna natin tatalakayin. Ito muna ang istorya kasi sa susunod na naikot, dahil iikot man tayo dito. Kaya noon, nangyari na nakikipagsiping at nagkaanak. Continue, bro. Muling nagdalang tao si Leah, at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng alahayang. Ngayoy pahahalagahan na ako ng aking asawa, sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulon. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae, at ito'y tinawag niyang Dina. Okay. Ito, sunod-sunod yung pangyayari, nagbuntis si Leah, nagkaanak siya ng Zabulon at si Dina. Kaya kung titingnan natin, 7 lahat ang anak ni Leah, pang-7 si Dina. At itong another 6 na mga anak na nagiging ama ng 12 tribes of Israel ay nagmumula doon sa 3 babae. Yung 6 nagmula kay Leah, maliban kay Dina, na si Dina ay babae man yun. Yung another 6 nagmumula doon sa 3 babae, which is 2 sa 2 alila at 2 rin kay Raquel. Okay, tuloy, bro. Sa wakas, nahabag din ang alahayam kay Raquel, at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng alahayam sa akin kahihiyan, at niloob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose ang kanyang anak.
sapagkat sinabi niyang, sana'y bigyan ako ni Abay Hawa ng isa pa. Okay. Dito natin makikita na ang epekto ng mandragora. Nung makain na yung mandragora, dahil yung mandragora ay gawa rin ng alahayam, ginawa ni alahayam para sa dinisinyo ba na sa mga ganong problema ng babae, kaya nakain ni Raquel, dininig din ng alahayam yung kanyang panalangin. At siya ay nagdalang tao at ipinanganak niya itong bata na si Jose. Si Jose ay ang panganay na anak ni Raquel kay Leah. Ito po ang naging istorya nun. Tuloy bro. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa paghuhula, tunay na pinagpala ako ni Abay Hawa dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala ako ni Abay Hawa dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambayanan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangang ako'y bayaran po ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim. Gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Okay. Nagkaroon ng negosasyon sina Laban at Jacob sa sitwasyon kasi natapos na siguro yung 14 years na pagsiservisyo niya upang makuha niya yung dalawang asawa. Ngunit nagkaroon ng interest dahil sa mayroong dalawang alila, naging 4, nagpala talaga si Jacob. Nagpala, pati yung asawa pinagpala, naging 4. Kaya maalala natin na lumaya siya sa pagiging sabihin na natin pagiging alipin sa loob ng 7 years. Ilan anak? 11. Sa loob ng 7 taon, 7 taon na kasi pagdating ng 7 taon saka man siya nag-asawa. Pagdating ng 7 taon, papuntang pag matapos din yung 7 taon, nagkaanak na siya ng 11. Grabe, pagpapala. Dami nang inanak ni Jacob sa loob ng 7 taon. 11 anak ang naging anak niya sa 4 na babae. Kaya nakiusap na siya kay Laban. Anuhin na siya ba? Uuwi na siya. Ngunit nung nakiusap siya, parang nag-ano si Laban na pinagpala siya. Kaya para bang nakiusap na huwag kang munang uuwi, dito ka muna at kung magkano ba yung sukol na gusto mo para mangalaga ka ulit sa aking mga karniro at sa aking mga pagmamayaring mga hayop. Itong si Jacob ay ayaw niya na may sukol. Ang ano niya, yung mga kabang, yung may tagpik-tagpik na kambing, yun ang magiging sa kanya. At yung itim na tupa, yun ay magiging sa kanya. Itim at tagpik-tagpik na tupa ang magiging sa kanya. At alam naman natin parehas na yung mga kulay na yon ay bibihira. Bibihira yon sa kambing at sa tupa, yung itim. Kadalasan sa tupa, puti yan. Puti, medyo yellowish yung color ba? Yung medyo dirty white yung kulay. Kaya siguro naisip ni Laban na napakagandang offer. Biruin mo, itim at saka tagpik-tagpik na kambing ang kulay na gusto ni Jacob na magiging sa kanya. At nakita ni
laban na ang kadalasan na kambing ay hindi walang tagpi-tagpi. Kung ano man yung color, itim yan. At hindi, ang usapan nila, yung tagpi-tagpi sa kambing, yun lang sa kanya. Pag sa karnero, yung itim, yun lang sa kanya. At ngunit, bibihira yung mga kulay na yon. Kaya, agree si Laban. Tuloy. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titignan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Okay. Sabi ni Jacob, madali mong makikita kung ako'y magsisinungaling at hindi magiging tapat sa inyo, ama, or ama kasi ama na niya. Kung pagpunta mo sa aking mga pagmamayaring hayop, kambing at saka tupa, kung may makikita ka doon na hindi itim na tupa, ay sa'yo yan. Nagnakaw ako sa'yo. Pag may nakita kang kambing na hindi tagpi-tagpi ang kulay, sa'yo yan, ninakaw ko yan. Kaya, yun ang magiging basihan mo na hindi ako nagiging tapat sa paglilingkod ko sa'yo. Mabuti, iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim, at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan, at silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay. Dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, alamendra at platamo, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inalagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa gayong pagkakataon, nag-aasawahan ng mga hayop. Napaglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisero. Okay. Dito matalagang makikita natin na tuso itong si Laban. Nung nagnegosyasyon sila na ang magiging mga bagong anak na kambing at yung mga itim na topa ay magiging kay Jacob, siniguro ni Laban na hindi makaanak ng mga ganong klase. Inilayo niya yung mga hayop na may ganon para para bihira makapag-produce ng ganong klaseng tupak man yun o kambing. Kasi yung itim na tupa, kinuha ni Laban para hindi makapag ng babaeng tupa na makaliwat siya doon, maka-produce ng ganong klase. Kaya kinuha ni Laban at ipinaalagaan niya sa kanyang anak at ipinalayo ng 3 araw na paglalakad. Masyadong malayo yung paglalakad ni Laban para lang ihiwalay yung mga kambing at tupa na itim at saka yung may tagpik-tagpik na kulay. Talagang ginamitan ng technique di maro-maro si Jacob ni Laban. Ngunit itong si Jacob ay sumasa kanya ang alahayam, yun ang pangako sa kanya nung nanaginip siya doon sa Bethel, yung nag-umunan siya ng bato. Sabi ng pangako ng Aba, sumasa iyo ako kahit saan ka magpunta. Yun ang pangako. Kaya pinanghawakan ni Jacob ang ganoong pangako. Kaya sa kaparaanan niya, siguro revelation yun sa kanya na kumuha siya ng mga sangang kahoy, tapos binalatan niya ng hindi niya totally binalatan, kumbaga dinisenyo niya na parang tagpi-tagpi din at inilagay niya doon sa lugar na kung saan doon iinom ang mga kambing at tupa. Ngunit andun din mag-aanuhan yung mga kambing, magsisipingan yung mga kambing sa tuwing ipapainumin doon. Ang nangyari, naglihi
Dito natin makikita na totoong may lihi pala na kultura or ito talagang mga palihi na pinapakita or nag-iigsi sa ating mga kaninunuan. Ito pala ay namana sa ating patriarchs na si Jacob patungkol sa ganyang pananaw. Kaya, madaling salita, si Jacob ay dininig ng ama at sa pamamaraan niya ay kumilos ang aba. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob. Lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at ang mga kamelyo at asno. Okay? Makikita natin dito na marunong din itong si Jacob. Wais din ba? Kasi inilagay lang niya yung mga palihi niya, yung mga palihi. Doon niya inilagay sa mga malulusog na tupa at kambing. Nang sa ganun, pag nagkaanak yung kambing na pinalihian niya na batik at itim na tupa ang lalabas, malulusog. Yang nangyayari, lahat ng mga nag-aasawahan na kambing na nilagyan na ng ganun, ay ang anak lahat. Puro batik, yung puro tagpi ang kulay at puro itim ang mga tupa na inaanak ng mga malulusog na kambing. At ang nangyayari, yung mga hindi malulusog dahil hindi niya nilagyan ng palihi, ang mga anak ay hindi malulusog. So, in short, yung mga payat ay laban lahat. Yung payat na kambing at payat na tupa, kay laban lahat. Alam naman natin, pag payat, mahina yun mag-produce ng mga hindi mahina dadami. Hindi madaling, mabagal siya dadami. Kaya, yumaman, sa madaling salita, in short, yumaman si Jacob sa hindi mataas na panahon, kundi sa maiksi lang na panahon dahil halos ang lahat na nagiging anak ng kambing ng mga malulusog ay kay Jacob. Dahil kung titingnan natin, may word of honor kasi noon na pag-uusap. Kaya, ganun po natapos ang istorya ni Jacob doon sa chapter na ito, na ang mapupulot nating aral ay pag ang alahayam ay sumasama sa atin sa kahit anumang sitwasyon, mabuti man o hindi mabuti, pag si Aba ang kasama natin, kagaya kay Jacob, na kasama niya ay ang Aba, ang nangyayari ay andun yung pagpapala, andun yung assurance. Kaya, kung titingnan natin din, kahit naging alipin siya doon, mahaba na panahon, 7 years, 14 years, naging alipin siya. At kung titingnan natin, siguro ang pag-aalipin niya, base sa mga komentary, itong extend na pag-aano niya ng mga hayop, ito ay another 7 years. Kumbaga, in total, lahat ng taon na nandoon si Jacob sa bahay sa puder ni Laban, 21 years. At sa unang 7 taon, nakakuha siya ng asawa. Nakuha niya yung mga asawa niya. Sa other 7 taon, kinumpleto niya yung bayad niya sa kanyang mga naasawa. At sa 7 taon na na-extend sa kanya, doon siya pinagpala ng Aba at siya sa loob ng 7 taon lamang naging mayaman si Jacob. Kung titingnan mo sa buhay ni Jacob, kahit naging alipin siya doon, kahit nangangamuhan siya kay Laban, andoon yung pagpapala ng Aba na pinaparami yung kanyang anak, pinaparami pa yung asawa. Biruin mo, dami pa asawa, pinaparami pa. At sa loob ng other 7 taon, pinapayaman siya bago siya umuwi doon sa Kanaan na tinitirahan ni na Isaac at Rebecca at ni Esau na kanyang kapatid. Kaya, ang aral dito, kung ang Aba
ay suma sa atin, kahit anong gawa ng ating kamay ay pagpapalain ng Aba. Kahit yung pag-aasawa mo, pagpapalain. Pero hindi na yun applicable yung dadami ang asawa. Yung anak, dadami. At yung pagkain para sa ating mga pamilya ay hindi kukulangin. Yun po ang nakikita natin. Kumbaga, pag natitiyak natin na ang Aba ay nasa sa atin, at alam naman natin, sa panahon natin ngayon, matitiyak natin na ang Aba ay suma sa atin kung ang kanyang mga salita ay ating isasabuhay. Base sa Joshua chapter 1 verse 7 to 9. Kaya tiyakin natin sa aral na ito, sa chapter na ito, makukuha nating aral, ang ating titiyakin upang tayo magtatagumpay sa kahit anong larangan. Titiyakin natin ang Aba ay sa atin. At sa pamamagitan ng Torah, ang Aba ay sa atin. Kaya panatiliin natin at pagsusumikapan natin na ating masunod ang kanyang kautusan. Yan na po ang ating daily bread sa araw na ito at magandang umaga sa ating lahat at shalom.